kahit po si San Pablo ay may klaro naman pong ipinapahiwatig po sa atin na sa pagtanggap niya po ng sakramento ay, ito po, kung babasahin po natin in English version po, yung sa literal translation of the Holy Bible, sa 1 Corinthians 11:23, ito po yung ating mabasa mga kapatid. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread, sabi niya, and giving thanks, He broke and said, take it, this is my body, which is broken in behalf of you. This is the remembrance of me. In the same way, the cup also, after supping, saying, this cup is the new covenant in my blood. As often as you drink, do this in remembrance of me. Yan. For as often as you may eat this bread and drink this cup, you solemnly proclaim the death of the Lord until He shall come. Kaya nga, yung acclamation ang ating binabanggit dyan, si Kristo ay napatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay babalik. No? Yan yung dapat nating maunawaan, na yung pag-proclaim, solemnly proclaim the death of the Lord and until He shall come. At hindi lang po yan mga kapatid. So that whoever should eat this bread or drink the cup of the Lord unworthily, yan sa 1 Corinthians 11:27 po yan, that one will be guilty of the body and blood of the Lord. So nagkakasala po sa katawan at dugo ng Panginoon kapag sino man ang tatanggap unworthily. Kaya nga, no, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and let him drink of the cup. Kailangan talaga mayroong examining of our conscience. Are we worthy to receive the body and blood of our Lord Jesus Christ during the Eucharist? Kasi, for he eating and drinking unworthily, eats and drink judgment to himself, not discerning the body of the Lord. So, siya po ay delikado, no? Ang nagtatanggap, no? Kung tayo po ay tatanggap ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo unworthily, delikado po tayo dahil nagkakasala po tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. So yan po mga kapatid, no? Kailangan naman talaga na mas lalo pa nating paigtingin ang ating kaalaman. Mas lalong palaliman pa natin ang ating pag-aaral at ang ating kaalaman patungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil kung hindi, matutulad tayo sa mga katulad dito mga kapatid. Religious siya. 7 years na nasa konbento. Pero lumabas sa pagkakatoliko, nag-SDA. Okay. Ang pinakasabi niya, nasuotan na ng damit ng pagkamadre, 7 years na siya. Pero siya ay under the provision of 10 years. So hindi po siya na full-fledged na madre po mga kapatid. At lumabas po siya. At sinamantala naman itong Edward na ito na interviewin upang gawing content sa kanyang account sa Facebook. Okay. Sige, patuloy natin. Pagbayuan ka na sa full-fledged na ginaba ng madre. Kaya ito yung mabaybayan siya niya, practice lang. Kaya nga ate. See? Nagkaroon na ng clarification mga kapatid. Sabi niya, yung patungkol sa damit daw mga kapatid ay practice lang yun. Dahil hindi pa sa full-fledged na madre ng time na yun. Yung 7 years na under the provision sa mamadre niya. So, hindi niya natapos yung mga kapatid. 7 years lang kasi. Ang kinakailangan po ay 10 years. Temporary pa lang kayo. So, ibig sabihin yun. Inamin naman niya. Temporary pa lang yun. No? Temporary pa lang. Kaya, nauunawaan ka namin kapatid na kung bakit ka umalis sa pananampalatayang Katoliko. Dahil, no, kung titingnan natin, it's very clear naman. At alam niyo po, naalala ko tuloy, nung time na ginamit ko ang talatang ito, no, sa aming live, no, sa katotohanan ito pag-usapan noon, kasama dyan si na Brother Juban. Grabe, no? Noong ginamit ko ito ay nagalit sa akin ang Muslim. No? Dahil sabi ng Muslim, siya daw ay dating Katoliko. Sakit-sakit naman talaga ito. Kahit ikaw dating Katoliko, tapos nag-ibang relihiyon ka, no? Pumunta ka sa ibang sekta ng pananampalataya, well, this verse is fitted for you. Okay? Sabi dito sa unang Juan 2:18 hanggang 19, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. So, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga Antikristo. Tayo po ay pro-Christ po tayo. No? Tayo po ay kay Kristo. Kaya nga, si Kristo ay nabuhay ng nagmuli. Matthew 28 verse 1, Sunday. At Matthew 28 verse 9. Sa Sunday yan, siya po ay sinamba, no, ng mga early Christian.
So kaya nga we continue to do that celebration every Sunday, no? Na yun talaga naging Lord's Day natin, mga kapatid, kasi diyan ipinakita sa atin na sa araw na yan mismo ay sinasamba dapat ng ating Panginoong Kristo, even every day. Pero nagbigay siya ng ano, pwede naman siyang mabuhay naman muli sa ibang araw, pero mas pinili niya po, mga kapatid, ang Sunday. So ibig sabihin, there's a very high significance po sa atin yung day of Sunday. Ito po, mga kapatid, we are talking about the Antichrist. Ang Antichrist na ito po, mga kapatid, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So, general yung term, no? Silang lahat. Ibig sabihin, lahat ng lumabas sa simbahang Katoliko ay hindi talaga tunay na kasama natin. Martin Luther, hindi yan tunay na kasama natin. Lumabas sa Katoliko, nag-build ng kanyang sariling relihiyon, Lutheran. Dumami, nag-branch out, nagkaroon ng mga Baptist, born again, which they believe also the same to Martin Luther. Nagkaroon pa siya ng theology na 5 solas. Pag sinabing sola, ibig sabihin alone. Pero 5 na alone. So yun po, mga kapatid, no? Napakaklaro po dito na kailangan lang talaga natin na mas masusi pa yung ating pag-aaral, no? Mas mabusisi pa dapat tayo, mas maingat tayo sa paniniwala po sa mga sabi-sabi, kwento-kwento, at gusto ko pong pasalamatan ang taong nagbigay po ng link po sa akin, no? Dahil ito na po, no? Natatalakay na po natin. And you know what, mga kapatid, napaka-great talaga ng Panginoon dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan pansin din ang mga ganito. Dahil kapag hindi natin ito papansin, mga kapatid, patuloy ito na magiging virus, magiging anay, no? Magiging lason, no? Sa iba nating mga kapatid na alam natin na some of them ay talagang striving din para sa kaligtasan, no? Kaya nga we should to keep our heart burning, no? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At huwag nating hayaan na sirain po yung ating simbahan na kahit na sino man, at kahit gumamit man po sila ng samot-saring panluloko, huwag po tayong panluloko. Patuloy nating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ulitin po natin, sabi ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. So, yun lang po, no, mga kapatid. Sana ay palagi nating ipagpanalangin din, at sana isama din natin to si Sister Lourdes, no, na dating Katoliko na nag-SDA, no, sa napaka-nabaw naman na dahilan. Napaka-klaro naman po dito na yung statement nila hindi po consistent, no? Yung hanggang sa na-discover, hanggang sa talagang, kumbaga, ang isda ay hindi po natin nahuhuli yan sa buntot palagi, kundi sa bibig, no? Sabi, siya ay nadamitan sa pagkamadre, 7 years na siya, pero sa kanya mismong bibig ay lumabas, yun ay temporary lamang, dahil siya ay under the provision of 10 years, para po siya ay maging full-fledged na isa pong madre. Klaro po tayo dyan, mga kapatid. So, yun din po yung sinasabi sa Biblia kanina, no? Sa unang Juan 2:18-19, yung mga antikristo talaga ay yung mga nagsilabasan sa iglesia. Sa tunay na iglesia, tunay na simbahan, na itinatag po ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, patuloy po tayo, mga kapatid, na ihatid po natin ang katotohanan. Dahil po sabi ng Panginoong Kristo sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun po ang magpapalaya sa atin, kaya tanggapin natin ang katotohanan. That's the reason why we are here to say the truth, no? Na kailangan lahat tayo ay ma-free. Okay? Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa inyo pong pagtangkilik po ay hingi sa inyo ng pabor, mga kapatid. Please, kung kayo po ay bago pa lamang sa YouTube channel na ito, sa Brother Romel A. Palma, paki-subscribe na po, paki-like, paki-comment. So sana po ay i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook account, no? Romel A. Palma, no? Paki-follow rin po. Okay? Thank you so much po, mga kapatid, at sa Diyos po ang lahat ng papuri magpakailanman din, Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Right. At yan po, no? Diyan nagtatapos ang ating discussion topic sa gabing ito. Dahil nabuking pala, no? Mga kapatid, no? Pinakilalang Madrid daw na nadamitan na, pero kalaunan ay nabuking natin. At ito na po, mga kapatid, no? Dako tayo ngayon sa ating second portion ng ating program, which is the question and answer. At sa mga magtatanong po ngayon dito sa live, no, pwede po kayong makapag-raise hand. And yun, may nakita pala ako kanina
na pumasok. Brother Jando Alabado, magandang gabi. Hello, Nakita good ko evening sa naman. iyo, Brother Romel. At ako rito ay ah, puno yung aking kamay. Ayan o, ayan o. Ayan. Nakapulupot. Ikaw na muna mag-host muna bro kasi eto, nakapulupot si Divine. Sige Oh, bro. greetings muna lang bro. Sige, good evening sa lahat ng mga nakasubaybay dyan. At kung sakali may tumawag sa WhatsApp, nandito lang naman ako para i-open ko yung linya. At sa mga gustong magtanong, magtanong lang po kayo. Sa mga gustong magsaliksik, mag-take note lang po kayo. Sa mga gusto naman magkipagsubukan ng mga sulpot, welcome po kayo. Oh, wait lang. Wala na. Sige, bigyan ko sa Brother Romel. Back to you. Salamat, Brother Jando. At yan, no? Dito na po tayo ngayon mga kapatid sa ating question and answer. Uunahin natin dito si Brother RJ. Brother RJ, good evening po. Hello, good evening sa lahat. Yes, good Lalo evening. na sa mga nakikinig at sa mga punto por punto stop. Mm-mm. Ang tanong ko lang bro is yung pagdi-deliverance. Kasi yung pamangkin ko is sobrang tigas ng ulo. Tapos sinadjust ko sa papa ko, which is yung may full authority dito kasi wala kasi yung inat ama ng pamangkin ko kasi nagtatrabaho sa malayo. Mhm. Tapos sinabihan ko si ang ama ko na ikaw ang mag-deliverance sa pamangkin ko dahil masyadong matigas yung ulo. Tapos Mhm. sabi niya na hindi daw pwede basta-basta dahil wala naman daw sakit yan. At tapos baka daw judgmental lang ako. Mhm. Tapos pinagsabihan ko na pwede naman siguro yung deliverance kahit hindi walang sakit at kahit hindi baka dahil lang sa katigasan ng ulo ba pwede pinagsabihan ko lang yung ama ko na deliverance mo para baka sakaling maging matino. Tama po Mhm. ba yung suggestion ko? Okay, so bibigyan natin dahil deliverance yan, bigyan natin kay Brother Tata Rosal ang pagsagot. Brother Ta? Yes, maraming salamat sa pagkakataon sa tanong. Ang tanong, clarification mo na, ang tanong, brother, matigas ang ulo ng pamangkin, Ah, pamaga pinsan mo dahil pamangkin ng tatay mo? hindi. Anak ng kapatid ko. Anak ng kapatid mo, so pamangkin mo. Ah, tama. So, ang tanong, pwede bang i-deliveran sa yung tatay mo, ang pamangkin Ah, mo? yun po. Kabili, apo na yun sa papa mo, di ba? Apo na, apo na. Tama, tama. So, pwede ang kanyang ama nasa malayo. Nasa malayo, pati kanyang ina. So, pwede naman dahil yung apo niya eh. Then baka pero dapat ano sa Then yung ama mo dapat baka nasa state of pero grace ha. Nasa state Oo. of grace. Then yun ang isa sa mga preparation. Kailangan magkumpisal muna and then bago deliverance ang preparation. Ilang edad? Sa ilang pamangkin ko. Opo. 9 years old. Ano? 9 years old. 9 years old. Pwede naman Oo. yun, pero kailangan ng guidance yun dahil bata Oo. pa yun eh. Pero kailangan ng background, baka isa sa mga contamination sa yung dahil yung matigas ang ulo ng naturang bata, baka may mga contamination o opening sa yung pamilya nyo. Kailangan pang i-diagnose. Pero kung speaking of, pwede ba deliveran sa kanang sa ama mo o lolo niya, pwede naman. Sige po. At pangalawang tanong po, yung batang nasa sinapupunan po ba, pwede po ba yung i-deliverance or i-consecrate mo? Yung prayer sa consecration sa libro ni Father Siqueya.
Yes, pwede naman dahil may dormant posisyon yung bata nandiyan sa sinapupunan dahil sa mga contamination sa involvement sa occultism. Isa na yun sa ah, opening. So pwede naman, pero yun depende yun ha, depende kung depende sa ano, yung ina ha, ang inang ano, Depende sa ina kung nasa state of grace din. maliban dyan, dahil lang, i-check bang yung ina o anong estado ng ina, na involved meron siya sa mga occultism, dapat ang ina mo ang unang i-process. Dahil hindi yun makontaminate yung anak niya na sinapupunan kung ang ina ay nasa state of grace. Ang istorya kasi diyan, bro, is yung ama niya is sa Visayas, Tambalan, manggagamot. Ay, yung problema. Kaya ako yung ako yung asawa niya. So, ano nangyayari, nagdi-deliverance talaga ako both siya at yung binagbubuntis niya. Kahit pinagbubuntis pa. Tama pa ba yun? Ano, hindi ko na intindihan yung relasyon ninyo. Ang nagbuntis, kaano-ano mo? Asawa ko. Tapos ang ama Asawa niya mo. ay, iba naman po to. Then ang Iba ama, to sa pamangkin ko. ang, ang ama Kanyang ama naman ay manggagamot. manggagamot. So, mas maganda siguro yung ano mo, yung ah father-in-law. No, in-law mo, di ba? Father-in-law mo. Father-in-law. Hmm. Tama. Mas maganda siguro i-process yun dahil pa siguro dahil nandyan ang contamination sa father-in-law mo eh. So, Dapat dapat makonvince mo maguna na sa ano, father-in-law. brother? Dapat sa father-in-law muna. Yes, dahil ang contamination siya ang dahilan, di ba? So, dapat ano, makonvince mo yung father-in-law mo na kung kailangan i-surrender niya, give up yung pagka-albularyo niya, tambalan niya para ma-process. Paano po kung hindi siya mag-surrender? Ano pong gagawin namin? Pag Eh, hindi siya mag-surrender, hindi siya willing. Oo, yun po. Kasi hindi naman natin control eh. Kahit anong katikais natin kung ayaw niyang iwanan ang ganyang mga gawain. Yes, kayo na lang, kailangan na lang kayong roll of life sa curse. Ano po? Yung Ano bro? confession, contemplation, adoration, rosary, Eucharist at Ah, sacramentals. yun po ginagawa namin po. Pero may nasuggest din, narinig ko na kailangan magpakat. Tinanong ko rin din sa pare Break, namin. Breaking. yung break of consecration. Oo, magpakat daw Aba? sabi ng pare. So mas maganda din, mayroon ba kayong exorcist diyan? Meron bro. Sa Bohol po kasi ako eh. Merong exorcist Ay, dito sa problema. So Diocese of lapit na lang Calipol. kayo diyan pala. Ang daming Ganun lang po bro. exorcist. So Ang kahit daming exorcist diyan. ang tanong ko kahit hindi surrender yun ng ama niya, kung magpa-cut kami, yung sa anong tawag yun, intergenerational spirit ba yun? Tama ba? Intergenerational sin. Intergenerational sin pala. Oh. Yun na lang, brother. Lapit na lang kayo ng inyong resources niyo para siya na ang mag-process, siya na ang magbigay niyo ng Advice. advice. Anong dapat gawin. No? Sige bro. So I think yun lang siguro ang tanong ko. Maraming salamat sa magandang sagot at mga suggestion. Okay, so welcome. Maraming salamat. So, Romain, nawala si Romain. Yan naman, baka naka-unmute ka, Romain. Yun, pasensya na po, nawawala yung internet ko. Pasensya na bro ah. Okay na po. Nakirinig na ko ba? Okay na, okay na. Pasensya. Okay na. Maraming salamat po kay Brother RJ sa katanungan at
Okay, dito naman po tayo. Maraming salamat din, Brother Tata, sa pagsagot po ng katanungan. Dito naman po tayo ngayon sa susunod na magtatanong. Ito po si Bangges Rinan. Brother Bangges. Bro, narinig ako bro. Yes. Good evening. Good evening bro. Bro, good evening sa lahat. Ang tanong ko di ba ah, Pentecoste na ngayong Sunday? Ah, Tama ba? this Sunday na ba yun? Akala ko sa 26 pa. Ah, Okay. ngayon na bang Sunday o 26 pa? Ngayon na Silipin ko. Sunday na 19. 19. Ngayon na. Ayan, 19 nga. Oh. Ang tanong ko nasa CCC ba natin ito? At kung nasa CCC ito, anong number? Itignan ko sa aking CCC. Okay. Trinity pala yung 26. Okay. Yung Brother Angel, nasa CCC po ba yung ating Pentecost Sunday? Brother Angel. Sa langit niya Okay, ba? yes. Yes po, 731 po. CCC Ano? isim of 731. 731. Okay, 731. Ito Basahin 731. po natin yung Catechism of the Catholic Church 731. Ito po mga kapatid, ang ating mababasa. On the day of Pentecost, when the 7 weeks of Esther had come to an end, Christ's Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit, manifested, given, and communicated as the divine person. Of his fullness, Christ the Lord pours out the Spirit in abundance. Yan po. Okay. Ano bro, ang pangalawa? Go ahead. Bro Bangges? Saan siya? Narinig ba ako dyan, Bro Angel? Yes, bro. Ayan. Nawala Bro- yata si Bro Manggis. Okay. Kala ko nawala rin ako ulit. Okay, Brother Bangges. Sige, balikan lang natin si Brother Bangges kapag umokay na rin yung kanyang internet. Maybe katulad kami na problema sa internet. Dito tayo muna kaya Brother Rolet. Brother Rolet? Sister. Ay, sorry. Sister pala to? Sister Sister. Rolet. Oo. Okay. Good evening po. Ano ba yun? Ayan. Baka mo ko. Ito po, magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Masyadong mahina po yung audio natin. Mahina. Sandi po ha, palitan ko po. Okay. Ito po siya, okay na po? Yan, klarong-klaro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ito po itinanong lang sa akin sinabi sa akin para itanong ko daw Okay. dito sa PPP. Mhm. Ang sabi niya, pakitanong naman po sa PPP kung kung ang patay na tao ay patay na siya, syempre natutulog lang daw ba yung espiritu niya? Natutulog ba, brother, ang espiritu ng patay na tao na? Yung espiritu niya natutulog po ba? Okay, magandang katanungan yan, Sister At saka, Rolet. tsaka yung kadugtong niya, brother, is Ah, kung tulog po yung espiritu, bakit siya pinagpipray, itulog naman po, tapos hindi na nila maririnig yung dasal? Yun po ang tanong. magandang tanong at magandang argumento. Brother Tata Rosal, ano po ba yung tugon natin dyan? Yes, ang tanong, kung mamatay ang tao ng physical death hindi spiritual death. Dalawang kamatayan ang tungan ng tao, spiritual death at saka physical death.
Sa physical death, and ang tanong, mamatay ba yung espiritu o kaluluwa? Yun ba ang tanong? Ano? Ano daw bro, yung espiritu daw ba ay natutulog ba? At kung Natutulog. natutulog ba, ang espiritu ano yung purpose ng pinapanalangin pa siya? So, hindi natutulog dahil sa official aral natin, pag ang tao ay mamatay, yung kaluluwa ay harap ng hukom. May immediate judgment. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 6, verses 6 to 10. So, hindi yung matutulog dahil harap yun, automatic na harap yun ng hukom. Yan ang tanong mo, ah, bakit ipagdasal pa Mm. na hindi naman siya natutulog, yun ba? Opo. Bakit na pinagdadasal pa po siya? Hindi naman niya maririnig yung dasal. Patay na nga yung espiritu na yung katawan at saka yung espiritu daw is natutulog. Yun lang ang sabi niya. Okay, ang dasal natin, hindi yun para ang espiritu ng namatay, ang kaluluwa ng namatay para siya makarinig. Yung dasal natin para sa Panginoon. Hindi yun ang ating dasal para sa kaluluwa, pero ang ating intensyon sa dasal para sa Panginoon. Dahil sa physical death, may tatlong direction ang ating kaluluwa. Yun ang dahilan sa 1 John chapter 5 verse 16, yung mga kapatid natin na mayroong mga kasalanan nga ipagdasal pa, ipanalangin pa, dapat na ipanalangin, pero mayroong mga kasalanan nga hindi na dapat panalangin, yung mortal sin. Pero yung isang taong nakamit ng mortal sin, maka-undergo siya ng sacrament of reconciliation, kumisal bago siya namatay, so hindi na yun basta-basta nga ma-direct imperno. Pero, so, may tatlo nating direction, pwede direct langit, pwede sa yung namatay kayo na, ang lalo na yung mga kapatid nating martyr. Bis sa ating katekism, pag ang isang manampalatayang Katoliko, martyr po siya, martyrdom, so hindi na kailangang maghanap pagani yung simbahan ng milagro, miracle. So direct, and then yung venial sin, hindi naman yun para imperno. Hindi naman yun para langit. Yun ang dahilan nga ang purgatorio nagsignifies na ng Diyos na maghukom ay isang yung Diyos na maghukom is the most righteous judge. Hindi siya injustice. Dahil hindi naman pwede yung Bahayag 21:27 na walang makapasok sa karyan ng langit na may kunting sala. Halimbawa, ang isang taong nagnakaw ng isang pirasong itlog at yung isang taong ng ransak ng bangko. Hindi naman kahit dito sa sanlibutan, hindi yun pwede parehong hatol. Injustice naman, para ang nang nakaw ng isang perasong itlog, life sentence. Hindi naman, di ba? So, hindi naman yun para langit dahil may sala. So, yun ang ating doktrina na purgatorio. Ang doktrina ng purgatorio is signifies na ang Diyos ang naghukom is makatarungan. And then, kung nasa mortal sin siya, hindi niya na undergo siya ng sacrament of confession o reconciliation, pwede ika-direct imperno niya. So, yun ang intensyon natin na ipagdasal natin kaluluwa. Hindi ibig sabihin nga para marinig ang atong dasal sa mga kaluluwa. Kung atong intensyon para sa dasal para yon sa Panginoon. Yun lang, brother. Sorry. And then, kung basahin natin kahit yung sa langit na, di ba? Yung Pahayag 6, maybe hanggang 10, mga kaluluwa yon, humingi ng hostisya, di ba? Yung ating basahin, pero nasa langit na sila. Pero may panawagan pa sila sa kordero ng Diyos, na sila nasa halaran po, altar po sila, humingi sila ng hostisya. So, yun pa sila yun lang siguro. Then, maliban dyan, yung parabol sa isang mayaman at taong mayaman at si Lazaro. Di ba ang taong mayaman, may dalawang option siya. Ni Lazaro, ni Amahan Abraham na papuntahan si Lazaro sa kanyang pinaroonan para magkatikim ng anong ano ba sa lips, Brother Romel? Hmm.
Ano yan? ng lamig Yung dahil malamig. mainit. Pero hindi pwede dahil may boundary. Pangalawang option ng taong mayaman, kung pwede, papuntahin sila sa pabalikin sila sa dito sa sanlibutan para mapigyan ng payo ang kanyang mga kapatid, 5 kapatid, para hindi mapunta sa iyang kinaroroonan. Anong sagot ni Amahan Abraham? Nandoon naman si Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin, yung taong mayaman dito pa sa lupa, hindi siya nagkortesya o hindi niya alam na may mga authority pala ba dito sa lupa na kailangan nating ah, sundin tulad ng mga propeta noon before Christ. So, yon ang hantungan sa ating kaluluwa pagharap na tayo sa hukuman. Yun lang ating maka-share. Baka may dagdag ating magkasamahan, Brother Mel. Alright, yan. Maraming salamat, Brother Tata. At Brother Angel, ano po yung dadagdag natin? Yes po. Ang tanong mo rin, Sis Rolette, di ba natutulog? Sabi ba niya, tama? Ang mga patay? Ang Opo, espiritu daw po. Ang kaluluwa. kung patay na daw po ang tao, yung espiritu daw po ay tulog na. Bakit pa kailangan ipagdasal, tulog na nga at hindi makakarinig po? Saan niya nabasa na ang kaluluwa tulog? Yun po ang sabi ng ibang sikta sa asawa niyang Katoliko. Yun kasi yun ang pinupunto ko kasi doon kanina narinig ko Kaya sabi niya, yun ang ano niya bro Tata tulog daw. JW yun na JW. JW. Ayun, maliban dyan, mga SD yun, para sa kanila, ang katawan at ang kaluluwa, isa lang. Pag matay ang katawan, patay din kaluluwa. Pero, kumontradict na yun sa, pakibasa yung, Boromel, yung First King, unang hari, 17, 21, 22. Unang hari, 17, At saka, Matthew 10:28 din. Matthew 10:28 din, Bro Romel, basahin mo rin. Sige, unahin natin itong unang hari, 17, 21, 22. 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito: Yahweh, aking Diyos, hiniling ko pong muli ninyong buhayin ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Brother Romel, mayroon kayong KGB dyan, dahil ang sa KGB, kaluluwa. Dahil ang yung katawan, meron. Yung KGB, medyo malinaw. King James Version, and he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. Malinaw na ibang katawan, lalabas ang kaluluwa sa katawan sa panahon ng isang batang lalaki na matay, at yung katawan ng batang patay, ayun ang pinagdasal nandyan sa harap ni Elias, at nagdasal siya kang Yahweh na pabalikin ang kaluluwa ng bata. So hindi yun ibig sabihin na tulog ang kaluluwa dahil labas sa kanyang katawan. Ang katawan, ang patay ang yung katawan, hindi yung kaluluwa. Yun lang, pakibasa yung request ni Brother John Ray. Brother John Ray, Matthew 10:28 ba yun? Yes, bro. Yan, literal yan na hindi na mamatay ang kaluluwa. Eto, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Hindi talaga namamatay ang kaluluwa. Yan. So yun yung sagot natin kapatid. Doon pa lang kasi tanong niya, mali na yung tanong. Kung tulog, sabi niya. So hindi naman kasi natutulog ang kaluluwa kapatid. Mamatay man ang katawan mo, ang kaluluwa mo, buhay yun. Haharap sa Diyos kagad. So 9:27 nga ng Hebreo, bro. Ito naman tayo sa 9:27 ng Hebreo. Ito po mga kapatid ang ating mababasa. Itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayun no, so mamamatay na kagad yun at huhukuman kagad. Yung mamamatay po doon, ibigay nyo yan kapatid, no? Baka nalilito siya sa aral. Super Angel.
Yes, bro. Ang sabi ni San Pablo, Hmm. ibinigay sa tao ang minsang mamatay pagkatapos paghuhukom, hindi pagkatapos matulog. Hindi pagkatapos mamatay, tulog. Patay na nga, pinatulog mo pa. Hindi lang yun, patay na at pinatulog pa. Tulog daw, patay nga. So, yan yung talata, sis, na pwede mo ibigay. Pag namatay, huhukuman ka mo, hindi yung tulog. Alin ang huhukuman? Alam niya yun, yung kaluluwa. Agad-agad yun. Doon papasok yung particular judgment. So, sa catechisms, ikaw na para hindi mahaba, sa 10:21 to 10:30, sis Rolette, ibigay mo sa kanya yan kung anong mangyayari sa tao kapag namatay sa kaluluwa niya. Catechism 10:21 to 10:30 o hanggang 10:31 pala. Maliban dyan, ibabasa rin yung pahayag 6:9 hanggang 10, kaya ang kaluluwa pagtulog pero sumisigaw ang kaluluwa. Kung O yan, tulog maganda din, yan. sumisigaw pa. Sige, basahin natin yan. Eto po. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. O mga martir yan, ang kaluluwa nandun na sa langit pero sumisigaw. So, ang pangalawa yata ang niya, yung bakit daw pinagdadasal lang ang patay, kinakausap o tulog. Hindi natin kinakausap yung patay na. So, inaano po natin, pinagdarasal lang natin yung mga nasa purgatorio, kapatid. Sa Diyos tayo na nagdadasal na sana kaawaan sila, para nga hauin ba, ihahahon sa purgatorio. Pero hindi tayo mismo nagdadasal yung mga nasa purgatorio. Ngayon naman yung sa mga santo naman sa langit, meron naman talaga, yan, katulad noon. At saka yung karunungan ni Solomon, chapter 3, verse 1, bro, ito yung mga santo. Meron na yan sa langit, hindi yung tulog, nasa langit na. Karunungan ni Solomon, chapter 3, verse 1 nga, bro. Karunungan ni Solomon. Wala yata akong karunungan ni Solomon dito Check mo lang, karunungan ni Solomon, Tagalog, chapter 3, verse 1 ka mo, lalabas. Sandali lang bro, mag-search muna ako. Search. So, dali lang. Karunungan ni Solomon. Chapter 3, verse 1 po. Ayan, ibigay mo rin yan na ang mga tao na mga matuwid nasa Diyos na, hindi sila tulog. Katulad ng kanina, nagsalita. Oo. Ayan. Wala kasing deuterocanonical books ang ang ginagamit natin . Karunungan sa ito. Alright. Chapter 3, verse 1. Yes, bro. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kauntimang pahirap. Makakaranas. So, buhay sila. Hindi sila nakakaranas. So, may pagdaranas doon ng konting paghihirap. Buhay sila. Buhay yung kaluluwa, hindi tulog. At ang pinagdarasal natin, yung mga nasa purgatorio, na sana may ahon sila doon at makapunta sa kalangitan, kapatid. Yung po, kapatid, hindi natutulog yung mga patay. Kundi yung kaluluwa nila ay buhay, ginajudge na ng ayan po yung mga talata, Sis Rolette. Sis Rolette. Yan. Hello po, Sis Rolette. Okay na po ba yun? Okay na po, napakaraming kasagutan po na mababasa sa Biblia. Siguradong matutuwa ang kaibigan ko nito. Alright. May panlaban siya sa note. may panlaban siya sa kanyang asawa. Nakakatawa. Maganda yung mga sagot. Salamat po mga brothers. Ang tawa niya iba sekta siguro. Opo. Ayun, kaya pala. Kaya mahirap yung ganun. Alam na. Now we know. Now we know.
Oo, kasi naitanong ito sa kanya, ng asawa sa kanya, syempre, hindi rin naman siya marunong ding isagot. Kaya sa akin itinanong, sabi ko rin, hindi ko rin alam, itatanong ko na rin. Actually, Sister Rolet, maganda yan dahil ikaw naging tulay. Mas maganda po kasi na yung protestanting asawa ay madala mo rin dito sa programa at patanungin natin siya ng patanungin dito sa programa. Gawa natin na siya ng talakayan, no? Gusto niya talakayan o magtanungan, so pwede rin dito para mas malinaw sa kanya, siya mismo yung nagtatanong at malinaw sa kanya yung mismo yung sagot. Oh, Sinasabi niya rin yun sa asawa niya, pero hindi yata, mahihain din yun. Ayan. Mahihain. Sabihin mo sis, ganun din kami, mahihain din kami, kaya nga nandito kami ngayon eh. Brother Sige Romel, lang kay, Yes bro, sige Jando. lang. may magtatanong Ah, pala sa WhatsApp. Ay, sige bro, sige bro. Sister Rolet, okay na po ba yan? Wala ka ng additional mayroon pa question? po, mayroon pa po sana. Ah, bro Jando, okay lang ba? Yung isa pa yung tanong ni Sister Rolet? Last na lang kamo, last. Oh, last na Sige, lang, last na sige, lang. last na lang. Tapos meron Last, ako susunod dito sa WhatsApp. Okay, last okay. na lang, last Mabilis. na. Opo. Pakibasa po yung Corinthians 11:14 ADB. 11:14 ADB. Ano yun? First Corinthians 11:14 ADB po. Please, sir. Okay, Tagalog ito. yan bro, unang Korinto yun. Pag dating 11:14, okay. Sige po, ito po yung ating mababasa. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? si Bro Junri sasagot yan. Bro Junri, tinatawag ka. Kasi ganito po, base doon sa komento ito na nabasa ko rin, Oo. bakit daw sa mga painting, sa mga images ni Jesus is mahaba ang buhok niya. Isamantala nga dito sa sinasabi sa First Corinthians 11:14 is yan nga po. Oo. Yan yung yung statement ng mga Jehovah's Witnesses talaga. Na kasi sa kanilang booklet talagang maikli yung book ng kanilang Panginoong Kristo. Sige, Mm. bigyan natin ng time si Brother John Ray sa pagsagot niyan. Brother John Ray? Yes, yes, yes. Hello, bro. Wait lang, bro. Ano yung tanong, bro? Yung tanong bro, tungkol yun sa unang Korinto 11:14 na sinasabi dito, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Yung mahabang buhok. Yeah. Pagupit Bakit? na ako, sister. Pakisabi. Kaya nga pinabigay ko sa iyo. Sabi ko na nga ba Angel eh. Kaya pinabigay ko na sa iyo yung sagot Ano bro. siya, Brad Junri, bakit daw sa mga images sa painting ni Jesus is mahaba ang buhok, isamantala nandyan sa First Corinthians nga 11:14 is mahahalay kung magpapahaba ng buhok. Kahit nga pari, may mahabang buhok, sister. Oo Kaya nga. nga yun. Well, si Panginoong Kristo kasi isang Nazareo. At ang Nazareo, sister, bawal sa kanila magpagupit kapag may panata, no? Ating Panginoong Kristo kasi Nazareo, kahit nga San Pablo Nazareo eh. At si San Pablo, nagpagupit lang yun si San Pablo nung matapos niya ang kanyang panata. Pakibasa nga bro Romel, 18:18 ng gawa. Okay, ito naman po yung ating mababasa. Nasaan yung gawa ko dito? Sa gawa, ano yon bro? 18:18 ng gawa. Okay, 18:18 ng gawa. Eto. Sinasabi dito mga kapatid, pagkatapos ito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sincrea, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad niya ang kanyang panata. May ano ka dyan bro, ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Okay. Eto, salita ng Diyos. Nanatili pa si Pablo ng ilang araw sa Korinto. Pagkatapos nagpaalam siya sa mga kapatid at pumunta sa Sincrea, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Nagpagupit siya roon ng buhok dahil natupad niya
ang isa niyang panata sa Diyos. Mm. Nagpagupit lang siya, sister, nung natupad niya ang kanyang panata. So bago siya nagpagupit, gaano kaya kahaba ang buhok ni San Pablo? Yan ang tanong dyan. Either singhaba ng buhok mo, sister, no? Kasi wala namang sinabi yung gaano kahaba. Basta nagpagupit siya, matapos niya matupad ang kanyang panata, no? So hindi question dyan kung gaano kahaba. Ang question dyan, pwede pala magpahaba ng buhok basta hindi mo natupad ang iyong panata. Yan ang tradisyon nila. 19:27 ng Leviticus, bro Romel. Okay, 19:27 ng Leviticus. Ito naman yung ating mababasa. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpaputol ng inyong balbas. Paano pala pag sister, ganyan? Wag paputulan ng buhok. Mayroon palang utos na pag namatayan, wag magpaputol ng buhok. Paano nung time na namatayan ka, mahaba ang buhok mo? So ang problema kasi diyan, hindi nila nakuha ang konteksto doon sa unang Korinto 11. Basahin mo ngayon ang doon, bro Romel. Direkta mo ngayon sa 15 yata yun. Direkta mo lang pagbasa, bro Romel, pakibasa. Yung unang Korinto 11:14? Oo, direkta mo lang ang pagbasa nun. Okay, direkta na natin yung pagbabasa. Hanapin natin yung 14. Anong version yung bro? Yung EDB, no? Ay, yung binasa mo na lang, oh. Yung EDB, okay. Alright, ito na to sa 15. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipon, hindi sa lalong mabuti, kundi Yung sa 16, lalong pakibasa nga ulit yung 16, bro Ramil, yung 16. 16. Datapwat Oh, kung tila mapagtunggali mapagtunggali ang sinuman, ang walang sinuman. gayong ugali kami ng iglesia. Hindi pala yan gawain ng iglesia, sister, sabi ni San Pablo. Pakibasa sa ibang salin, bro. Okay, sa ibang salin, yun sa ang Magandang salita balita. ng Sige, ang salita ng Diyos, sige. okay. Kung mayroon mang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming kaugalian. At ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos sa kahit saang lugar. Mas maganda pala doon sa doon sa magandang ang dating Biblia na salin. Hindi nila kaugalian yan, sister. No? Kasi nga ang kaugalian ng mga Hudiyo, kapag may panata, hindi yan napapagupit ng buhok. Kahit sa Pablo. At ang ating Panginoong Jesucristo, nasa Rio yon, no? Sa Leviticus, hindi talaga pinapagupitan ang buhok. Kapag may panata, Levitico, anong talata yon? Dos ba yon? Ba 2:6, bro Romel, pakibasa nga. Levitico 2:6. Hindi yata. Hindi Eto. ba? Pag pipira-pirasohin ito, hindi. 3 bro. 3. 3:16? O, 3:6. Nakalimutan ko yung talata. Hindi bro, hindi rin. Ay, hindi rin. Nakalimutan ko yung sa Levitico. Hukom yata. Hukom 2:6. I-try mo nga, bro Romel. Okay. Hukom 3:6. 2:6. Dos muna sa dos. 2:6. Nakalimutan ko yung pagkatalata. Eto. 2:6. Ay, no, hindi yan. Josue. Hindi yan. May talata sa Levitico, sister, na ang mga Nazareo, bawal sa kanila uminom, bawal magpagupit ng buhok. Katulad ni San Pablo. San Pablo, Nazareo yan, no? At ang ating Panginoong Jesucristo din, Nazareo. Kaya hindi siya pwede magpaputol ng buhok. Kaya nga makita mo sa mga picture, mahaba talaga ang buhok ng ating Panginoong Jesucristo, sister. Kasi natupad lamang ang panata natin Panginoong Jesucristo nung namatay siya sa krus. So wala siyang panahon mapagupit sa barbershop.
Kasi pinatay na siya matapos niya ang kaniyang panata, no? John 19:36 ba 'yon? Luke 19:36 or John 19:36 na sinabi ng Panginoon sa Kristo, it is finished. So natapos na niya ang kanyang panata kasi nga namatay na siya. Doon lang niya natapos ang kanyang panata, sister, kaya wala na siyang time makapunta ng barbershop, sister. Okay At po. pati mga apostol, sister, mga mahaba buhok yun. So, at makikita mo talaga na mahaba buhok. Noon pa man sa mga catacomb nila, yung mga lumang-lumang parang kuweba ng mga apostol noon kung saan nagtatago sila, may mga larawan talaga yan. So, mamahaba buhok. Bakit? Kasi yung mga talatang nandyan, pati nga yung babae, bawal magpagupit naman ng buhok. Customary yan nila. So, tama yung talata, mali ang unawa. So, kaya nga may mga pari din tayo na mga long hair din, no? So, customary nila noon yon. Laging, kailangan talaga malaman mo yung konteksto ng mga talata. Yun po kapatid, kaya siya mahaba buhok, Nazareno siya, mahaba buhok, pati mga apostol nga. So, hindi nga, pagka maiksi buhok, hindi na si Jesus Christ yun, iba na yun. Kaya yung mga ibang sekta, ganun ang ginagawa. Baliktarin mo nga, Bro Romel, sa isdos ng baliktarin mo sa isdos ng Levitico, nakalimutan ko yung talata. Okay, sa isdos ng Levitico, ito naman po Oo. ang ating mababasa. Nagkakasala ang sino hindi bro. So, sa isdos hanggang yun patuloy hanggang ano ba talata, nakalimutan ko yung talata ba? Levitico or Hukom? Hukom ba? Levitico. Subukan ko sa isdos ng hukom. Sige, basahin mo, itry mo lang. Hindi rin bro. Talaga no. 6:1 nga, 6:1 ng Levitico 6:1. Levitico Ano bang 6. talata yun? Kalimutan ko talaga. Hindi rin bro. Hindi rin. Basta may niyan, sister, mayroong talata yan sa either Levitico o Hukom na ang mga Ito bro, nakita ko na. sige, pakibasa bro Romel. Okay, ito basahin natin sa mga bilang. Sa isdos. Bilang sa isdos. Bilang pala. Sige. Sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino mang babae o lalaki ay gagawa ng panata sa ilalim niya at ilalaan. At ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo. Huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas, kahit balat o buto ng ubas. Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hayaan niya itong humaba, siya'y nakalaan para kay Yahweh. Ano sa tingin mo sa ating Panginoong Jesucristo, sister? Namanata o hindi namanata? Namanata, siyempre. Kaya panata niya iligtas ang sanlibutan, di ba? Ang sabi ni San Pablo, napaputo lang siya ng buhok nung matapos ng kanyang panata. Ang question diyan, kailan natapos ang Panginoong Jesucristo ang kanyang panata? Nung namatay siya sa cross. Nung namatay siya sa cross, kaya wala siyang time pumunta barbershop, no? Opo. Kaya mahaba ang kanyang buhok. Opo. Tingnan mo yung picture. Yes, brother Jan to. Tingnan mo muna yung picture ni Bro Angel. Bro Angel. Wait lang mo dyan do. Bro Angel, magsalita ka muna. Tingnan mo yung picture ni Bro Angel. Tingnan mo daw yung picture ko. Mahaba. Hindi, yung sa likod. Sa likod pala, hindi si Brad Angel. Yeah. Yung likod ni Bro Angel, kaya mahaba kanyang buhok. Ako dati, matagal. How many years? Kabago lang ako nagpaputol ng buhok. Pero matagal ako long hair nung nagdi-DI pa ako. Nung nagbo-ballroom ako. Long pero, hair na tagal. Bro Angel, pakisabi dun sa nagtanong, sister, kasi inatake ako nung nakaraan yan, mahaba daw buhok ko. Pakisabi, nagpagupit na ako. Pero masaya na siya. Pero hindi ko pa natapos, aking panata. Kasi itong
Ano itong tanong kasi Brad Junri, isa ito doon sa 304 na screenshot ko. Oh, ang Isa-isa ano ko na yan na. eh. 304. So natanong mo na Nabawasan yung na. pang-apat. Natanong mo na yung apat. Sa sunod na yung 300. Sister Rolet, pasend mo sa akin yung iba, baka mabigyan ko ng time, masagot ko rin. Ano naman siya Brad yung kahit 304 siya, kasama na doon yung mga verses at saka yung mga ano nila, mga paliwanag, mga debate. Kaya marami siya doon. Paano ko? Oo. Papasa mo ako, I- baka mabigyan natin ng ano yan, ng sagot din. At Kaya then nga dito ko nga iniisa-isa siya. Oo, Sister Rolet, natanong mo na yung apat, yung 300 sa sunod naman kasi si Bro Jando. Atat na. Meron nang magtatanong. Salamat, Sister Rolet. Salamat, pasensya na po sa matagal na mga sagot. Alright. Salamat sa lahat. Salamat po sa lahat, mga brothers. Magandang gabi po. I-reserve mo muna yung 300, ah. Hindi, shortcut ko na lang siguro kasi mga ano na lang naman yun, mga komento yun eh. Ang Kasi- anuhin ko doon yung mga verses, ang kukunin ko lang, at saka konting katanungan nila. Okay. Thank you so much, Salamat Sister po. Rolet. Salamat po sa lahat. Okay. At maraming salamat din na Brother Jun Ray at Brother Okay. Angel sa pagsagot. At dako na tayo ngayon kay Brother Jando sa atin pong kapatid na magtatanong dyan. Brother Jando? Actually, si Divan dito kanina pa naiirita hindi ako makaalis-alis sa pwesto ko kasi hinihintay ko na makapagtanong ito. Okay, Right. Ate, 9520, come in. Hello po, good evening po. Yes, Go good ahead, go evening. ahead. Hello po, Ano yung brother. pangalan? Ito sa Ako po WhatsApp, si 9520. Ano ako pangalan, po Ate? nga pala si Agnes Kabasag po ng Bataan po. Okay. At Ang ano yung tanong ko ating po religion mo? bali, kasi nakinig po ako nung vlog po ni Father Darwin. Aha. Sabi po ni Father Darwin, kapag nangumpisal tayo ay mabubura na ang mga kasalanang iyon. Ngunit ang parusa ay hindi pa nawala. Mhm. Kaya para daw po mawala ang parusa, kailangan daw ng indulhensya. Ang tanong ko po, ano po yung halimbawa ng tinutukoy ni Father Darwin tungkol po dun sa general intention? Ano pong halimbawa ang kailangan dun? Alright. Dahil yan ay related din po sa deliverance, ibibigay natin yung pagsagot kay Brother Tata Rizal. Bro, Ta? Yes, lalo lang, mayroong sinasagot ako sa chat eh. Sa ang tanong, sis, ang patungkol ba yun sa pahayag ng Father Darwin na ang isang taong magkumpisal, napatawad ng kasalanan, ngunit, ano, Ngunit po yung pag nakakumpisal na daw mawawala ang kasalanan, ngunit yung parusa ay nandun pa rin daw po. Kaya po para daw po mawala yung kasalanang iyon, kailangan daw po magkaroon ng indulhensya or yung sa plenary indulgence. Ngayon, may binigay po siyang mga paraan para mawala. Isa po dito ay yung general intention. Ano po yung halimbawa noon? okay, so dahil, unang-una, dahil napatawad ng kasalanan pero may damage sa sala, yun ang dahilan na automatic na hindi na kayo ma-impyerno pero may damage sa sala, dapat bayaran. So, kailangan indulhensya. Yun ang tanong mo, ano po bang dapat ang isang sample ng makamit natin plenary indulgence ba yun? General intention po yung unang-una pong sinabi ni Father Darwin. Okay, nakalimutan ko lalo na yung pagdating sa ating sa Pentecost Sunday, may plenary indulgence. Pero nakalimutan si Brother Angel na yung proseso na makamit natin plenary indulgence, pagkumpisal, mag-undergo kayo ng confession, nakagkumpisal kayo halimbawa, nakagkumpisal kayong buwan ng Mayo, at saka ang intention sa prayer morning mo, yung intention sa Santo Papa, kalimutan kong proseso yon, Brother Angel, baka nasa katikisim yon, malayo na kuha natin ating katikisim ni Moro.
Yung 81, 82 po, plenary indulgence, Bro Romel, kung meron ka dyan. 81, 82? Mm. Ay, wala yata. 81, 82. Ay, wala. Si Sisi lang akin, bro. CCC nga po. CCC about plenary indulgence. 81, 82. 81? 81. 82. Sorry, 81 lang at saka 82. Oh, yun. 81 Kaya, muna. kaya pala hindi ko mahanap. Dahil 81, 82. Hindi, isang 80, 81 lang po. Alright. Ito, 81 at saka 82. Yan. Sana yun. Ito. Yun. Ang bilis niyang tumalon. 81 lang. 81. Kaya lang hindi yata nakikita ni sister dahil sa WhatsApp siya. No? Ayun. Yun lang. Ito. Saan 81 dito? Bakit Hindi walang ko makita. Bakit walang Yung 81 gusto dyan? ko lang pong malaman yung halimbawa lang po kung paano po gawin yung general intention. Okay. Okay. Yung particular na general intention na sinasabi mo, no? Oh, okay. Opo. Ano ba yung sinasabi ni Father tungkol sa general intention? Probably, ang sinasabi niya siguro yung general intention is kasi sa ang pag-attain ng plenary indulgence, kaya din po sa mga charity works yan, no? Kaya din kunin yan. Marami pang bagay, pati nga yung prayer of our Pope Francis, no? Marami yung mga ano na ma-attain natin, no? Pero yung sinasabing general intention, probably, no? Hindi natin maano exact na sinasabing general intention. So, ang probably yung general intentions, parang pangkalahatan, no? Na intention. Ibig sabihin, pag general, Para po bang dasal yun, brother? Dasal po ba yun? Yun nga hindi natin ano kung ano yung ibig sabihin ni Father doon, no? Pero Kaya nga po hindi ko maintindihan si Father Darwin kung ano pong klaseng general intention yun. Kasi nilista ko po lahat. Meron pong 5 siyang binigay na na paraan. Iba pa po yung sa intention kay Pope. Iba pa po yun. Pang-5 po yun. Baka po sis, baka nagkamali ka lang po sa pandinig, baka general confession. Pwede rin. Hindi po. Paulit-ulit ko pong pinanood po yung vlog po ni Father. Okay. So, Sabi niya, ano lang po, una-una, general intention. ang magagawa na lang po natin dyan ay si Father Darwin talaga yung sasagot niyan. Opo. Kung General pwede, pakitanong na lang po. Sister, general intention Hello means, po. yes, ang general intention na sinasa indulgence ba yan? Tanong mo? Indulgence. Opo, yung plenary indulgence. Plenary. Ibig sabihin ni Father Darwin ng general indulgence, yung dapat mong gawin para ma-avail natin or makuha natin yung plenary indulgence kasi napakahirap po kunin ang indulgence. Unang-una, need general confession. Ito yung general intention. Need general confession. Pangalawa, sa umaga pa lang, hingin mo na, manalangin ka na. Manalangin ka na sa Diyos na makakuha ka ng plenary indulgence no, sa lahat ng gagawin mong kabutihan. Pangalawa yan. Actually, unang-una nga yan eh. Pagising mo sa umaga, i-pray mo na yan. No? At ang pangatlo, sister, at ang pinakamahirap itong pangatlo, even venial sin, hindi ka pwedeng magkasala. Mahirap ko rin ang plenary indulgence. And then, nasa aklat kasi yan ni Bishop Laramoro. So ito yung mga, kung sa baga, need mong gawin para makuha natin yung plenary indulgence. Sad to say, mahirap talaga kunin ang plenary indulgence, sister. Mahirap yan. Mahirap. Walang makakuha kasi walang taong hindi nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Mahirap kunin ang plenary indulgence. Pero, mayroong ibinibigay ang Diyos, no? Na siya mismo ang magbigay. Yung sa yung sa
Feast of Divine Mercy. Na ipapaliwanag ni Brother Angel dyan mamaya. Hingin natin yung paliwanag ni Brother Angel dyan mamaya. Pero sa plenary indulgence, yung intention, yung general intention, yun. Sa umaga pa lang, meron pa palang manalangin ka ng 10 Our Fathers para sa Papa. Intention na panalangin para sa Papa, 10 Our Fathers yun. According sa libro ni Bishop Taramuro. 10 Our Fathers, Hail Marys, and then Glory Be. And ano pa ba yun? Kalimutan ko na yung iba. Excuse me po, Yes. Father. Yes. Kasi ito po yung mga ways to gain plenary indulgence. Ito po yung na-take down note ko. Galing po dun sa plug po ni Father. Una-una po, general intention. Pangalawa, state of grace. Tapos pangatlo, do what the church instructs. Pang-apat, attend Holy Mass and receive the Eucharist. Pang-lima, yung intention para sa Pope. Yun Ang gusto kong malaman, yung general intention. At yung pangalawa po, yung gusto ko rin po malaman kung may misa po ba sa sementeryo tuwing November 1 and 2. Kasi isa po yun sa gusto dapat daw gawin, sabi ng according to sa simbahan na sinabi ni Father Darwin. Nabanggit na pala ni Father Darwin yung sa sementeryo. Yes, sa nabanggit na November pala. 1 and November 2. So nabanggit na pala ni Father Darwin yung do what the church wants, no? Nasabi na niya. Oh, I mean instruction pala. So, nga no, parang baka nadubli lang ni Father Darwin yung sister, no? Baka nga general confession ang ibig sabihin siguro niyan. Baka namali lang si Father Darwin. Kasi kung nagbigay na pala siya ng mga gagawin mo, so no need na yung general intention na sinasabi niya kasi iniisa-isa na niya pala. Baka general confession yan. Namali lang hindi po talaga. General intention po talaga yun. Pangalawa po yung state of grace na yung dapat hukom sa lahat ng kasalanan. Kasi yung kung intention talaga ang ibig sabihin ni Father Darwin doon, so yun yung umaga pa lang hingin mo na yung prayer for prayer for indulgence. Yan ang sabi sa aklat ni Bishop Taramuro. Umaga pa lang hingin mo na, manalangin ka na, pagising mo pa lang sa umaga, may panalangin for indulgence. Lalong-lalo na sa plenary indulgence na hihingin mo. And then at ang isa nga dyan na dapat mong iwasan yung kahit venial sin. Kasi hindi mo makukuha ang indulhensya plenarya kung hindi mo maiwasan ang magkaroon ng ng venial sin, kahit venial sin. Napakahirap noon, kaya nga mahirap kunin ang plenary indulgence. Mahirap talaga siya kunin ang plenary indulhensya. Usually nakukuha natin yung mga partial lang, no, through our itong mga gawang kabutihan natin, spiritual works of mercy and itong corporal works of mercy. So diyan tayo nakakuha ng partial indulgence at sa mga panalangin, etc. Pero pag plenary indulgence talaga mahirap kunin. Kasi ang isa sa inihingi ng simbahan para ma-avail natin yung plenaria indulgencia, yung kahit tawag ito, kahit na venial sin hindi pwede. Napakahirap nun. Tayo every seconds, minute, malikot ang isip ng tao So, yun lang. Siguro yung general intention na sinasabi ni Father Darwin, baka general confession yun. So hindi po kayo sure. Si Carlo, nandiyan, paki-ano nga bro, bro Romel, si Sis Carol nandiyan, Carol Tumol. Go ahead po, sis. Yes, good evening everyone. Yan, napa-raisehan ako kasi gusto kong magdagdag lang doon sa katanungan. Sorry. General intention, sister. Yun nga, sister, tama naman yung sinasabi ni Brother John Ray, pero sa akala man nating lahat, no, ang general intentions ay ipipray po natin
for example, ano po tayo sa morning prayer, yun ang sinasabi ni Brother John Ray, na yung kami, meron kaming online prayer warriors po kami, meron kaming pattern sa morning prayers and evening prayers. Nasa-sequence po yun sila na nakakatulong talaga sa bawat isa. Lalo na kung nasa Bro John Ray, pakimute mo muna. Narinig. Okay, bro. Ganito po ang morning prayer usually, no, sa ating morning prayer, na iwan ko sa iba. Pero sa amin, inaano namin, i-specify namin na lahat mababanggit. Ito yung morning prayer. My God, oh Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joy, suffering for this day, in union with the Sacred Heart of Jesus, for the intention of which he pleads and offers himself in the holy sacrifice of the Mass. Thanksgiving for the favors and reparation for my offenses. And you can also add on your own, no? Intentions of my family, my brothers and sisters, intentions of my friends. So ikaw nang pwedeng mag-add doon. Then in humble supplication of my temporal and eternal welfare, for the wants of our Holy Mother, the Church, for the conversion of sinners, for the relief of the poor souls in purgatory, I offer you the intentions of all the bishops, priests, and all the clergy, particularly the intention of the Holy Father Pope Francis. I wish to gain the indulgences attached to the prayers I shall say, and to the good works I shall perform this day. Amen. Ito po yung sister, yung general intention na sinasabi ni Father Darwin. And Okay. then, So prayer po yun, sister. Prayer Yes. pala yan, sister. Prayer. And then, for example, mag-pray ka ng rosary. Pray ka ng rosary sa family mo or sa on yourself. Always put the intention. Kasi kung mag-pray ka ng rosary without intention, it's useless. Kaya, for example, mag-pray ka ng personal prayer mo, personal rosary mo, lagyan mo ng intentions. Ibanggitin mo lahat. For my family, for the persons purgatory, for the hardened sinners, for the relief of the poor souls in purgatory, for the peace around the world, especially the ongoing war between Palestine, Israel, and all those countries. Yan ang general intention. Lalo na banggitin mo itong sinasabi ko sa morning prayer. Banggitin mo siya lahat. Yun ang general intentions. And plenary indulgence, sinasabi ni Brother, ang plenary indulgence na binibigyan tayo ng simbahan. Usually, for a year, meron tayong November 1, and dati November 1 and 2 lang, binigyan na tayo ng extended days sa simbahan, nagiging 8 days na siya. So every day makapunta ka doon for 8 days, at kailangan nakaka-confess ka even once lang, no? For 8 days, nakaka-confess ka niyan, at try to be in the state of grace. At maka-release ka ng poor souls in purgatory kasi i-offer mo yung intentions mo doon every time mag-visit ka. So yun nga, kailangan siya. Ang requirements dyan is confession, Holy Eucharist, visiting the cemetery, and of course, intention of the Holy Pope. Yung 4 na requirements, kailangan mo yan. Hindi naman ibig sabihin na gagawin mo yan for 8 days, every day ka rin mag-confession. You can do the confession before the 1 week or after 1 week. Yun ang palaging binibigyan ng simbahan. And the Divine Mercy Sunday. For at least we have that plenary indulgence for 1 year na binibigay niya. Mayroon tayong twice, no? November and tawag nito, Divine Mercy Sunday. Kung sabihin natin, nandiyan na tayo na lahat tayo nagkasala, mahirap, pero tandaan po natin mga kapatid, na hindi po binibigay ng simbahan yan kasi ang simbahan alam nila. Alam ng simbahan na tayo ay marupok, mahina, at meron tayong kasalan. Pero kung nasa estado ng grasya po tayo, namumuhay tayo ng kabanalan, at sinisika po natin ang ating buhay na may palayo tayo sa, sabihin nating mortal sin or deadly sin, maaari po tayong maka-acquire ng plenary indulgence. Dahil ang plenary indulgence po ang venial sins po ay nakukuha po sa good works po yun, at sa misa. Di ba? Linggo-linggo tayo nagmisa. Meron tayong mga venial sins, nare-remove po yan sa penitential act. Tapos, yung mga good works ginagawa po natin, lahat ng kabutihan, kahit isang tubig na ibigay mo sa isang
namulubi dyan. Offer it for the souls in purgatory. That is good works. That can remove our venial sin. So, hindi po natin lilimit yung sabihin natin, mahirap po kasi kaya nga binigay ng simbahan yan kasi ang simbahan alam na ang tao ay makasalanan. Pero hindi tayo binibigyan ng kondisyon ng simbahan na binigyan ka ng plenary pero hindi naman makakuha ang tao niyan kasi mahirap yan. Huwag. Kasi kung ginagawa natin araw-araw ang buhay ng kabanalan, maka-acquire po tayo. Kasi kahit nakapag-confess ka kahapon at ikaw ay namatay kanina, wala ka namang mortal sin, you can go to heaven. Yun ang turo ng simbahan. Ang importante, you're trying your best na mamuhay ng kabanalan. Huwag nating ilimit yung sarili natin kasi alam ng Diyos na ang tao ay hindi tayo perfect, di ba? Yung dalawang thief nga sa katabi niya wala naman yung pinadaan na sinabihan niya na ay hindi ka pwede kasi ano ka lang. With the mercy of God, he went with Jesus right away, di ba? So dapat dyan sa puso natin, sa isipan natin, may ano lang ito sa sarili, hindi ko naman po pinapasbay ang ating mga magagaling na CFD. But with experience, ito po ang aking natutunan sa buhay ng our journey through holiness. So yun lang po mga kapatid at sana nakatulong po kay sister. Right. Maraming salamat Okay. po, no, Sister Ate Pwede po ang Caroline isang Dumul. question. Yes, sis. Pwede pa po ba magtanong? Sige po, last question po dahil alas 10 na po tayo. Sige po. Sinabi pa po kasi ni Father Darwin magsimba sa sementeryo tuwing November 1 and 2. Meron po bang misa sa sementeryo pag ganon? 1 into. Okay. So, ibigay natin kay Bro Angel. Meron ka bang alam na nagmimisa sa sementeryo every November 1 and 2? Yes, sister. Sa amin sa Pampanga, pag umuwi ako, may misa doon, no? Ewan ko lang sa ibang mga ano po, no? Kung wala naman sa sementeryo, may mass naman, no? November 1st. Lagi kahit sa simbahan, kapatid, no? So, pero ewan ko sa ibang ano po, pero sa amin mayroon every November 1st po. So, ewan ko lang sa lugar po ninyo kung mayroon. Tanong niyo na lang po sa bagong November 1st. Itanong niyo sa parish office po. Okay po. Pwede pa po isa. Sige, pinakalas na lang talaga. Sige. Sige po. Ito po, tungkol naman po sa matrimony. Kapag po ba kinasal sa simbahang Katoliko at halimbawa hindi nag-work yung marriage at nagkasundo na magpaanal ng kasal, may karapatan pa din bang ikasal sa iba? It's a canonical issue na po kasi yan, sis. Ang pinag-isa daw ng Diyos ay walang makapaghihiwalay. Tama po ba? Yes. Ano po, nagpaanal po sila? Wala na po bang bisa yung kasal ng sa simbahang Katoliko? Okay, intindihan po natin, no? May difference ang annulment and divorce. Ang hindi pinapahintulutan ng Diyos po at ng Biblia at ng simbahan is divorce. Ang annulment po, bakit pinapahintulutan? Ibig sabihin ng annulment, ibig sabihin ng before the marriage, wala nang kasal talaga. Ano ibig sabihin nun? Katulad ng mga di ba, fixed marriage, di ba? Pag fixed marriage, hindi naman talaga kayo nag-iibigan Di ba? Ginamit mo lang yung pangalan niya. Ikinasal na kayo. That's grounds for annulment. Ano pa yung mga example? Halimbawa, underage siya. Nagpakasal kayo, dinaya mo lang yung niya. So, pag sinabing annulment, in the first place, null and void na. Ano ibig sabihin? Walang visa, hindi naman talaga kayo nag-ibigan at hindi legal. So, in other words, yung sinasabi niyo po na walang mga pinagsama ng Diyos, ay hindi dapat paghiwalayin. Yun po yung mga talagang legal lahat. Legal lahat. So when you said annulment, gagawin yung annulment, ibig sabihin walang visa. Yung kasal nyo. So marami yung grounds, no? Sa canon law natin, marami pong grounds yung mga para makapag-annul ka. Pero may mga investigation yan, no? May mga sinatawag na forced marriage, di ba? Ay, may nagtanong dito,
kasi magpapakamatay siya, kaya ako sa pinakasalan, ganito, ganun. So, magpapa-annulled ako, sabi. So, ang sabi ko nga, nung tinulungan ko yung may sister ako na tinulungan diyan, may investigation pa yan, yung mga canon lawyers. So, iimbestigan yan kung totoo yung sinasabi mong puwersahan. Pero kung totoo yun, halimbawa, forced marriage lang talaga, no? May tinatawag na abduction, no? So, parang pinilit lang. Those are grounds for annulment, sister. Ang sinasabi mong pagka na-approve yun, gagawin yun sa church tribunal, sister, hindi po dun sa family court sa gobyerno. Ang gagawin yan, church tribunal, sana magdidesisyon yan po, bishop. No? Sa church tribunal, yun yung korte natin sa simbahan. And at the same time, ang mag-ano ng bishop, pag napatunayang hindi pala talaga kayong totoong nag-ibigan at hindi legal dahil pinwersa lang, iimbestigahan pa yan. Bibigyan ng mga report yung mga iimbestigahan yung mga kapatid mo, yung ano mo, kung totoo ba to, yung sinasabi nyo. So in other words, pag napatunayang may persahan lang pala, hindi talaga totoo nag-ibigan, that's grounds for annulment. Ibig sabihin, hindi naman talaga kayo nag-ibigan. Hindi legal ang pag-aasawa nyo in the first place. Naintindihan po? Nagets nyo? Opo. So, pag na-annul siya, nakapag-annul na, so pwede na pong mag-asawa sa iba. Yes, Kung halimbawa, granting na talagang may doon. Problema, oo. Hindi nangyari. Oo. Halimbawa, may force lang or fixed marriage lang. Na yung bishop o napawalang salo na, naging annulled na, ganun. Yes. Pwede na po Hindi po tayo makakaroon ng kasalanan sa Diyos noon kasi nagpakasal na tayo doon. Hindi po. Kasi nga, in the first place, null and void nga eh. Wala namang kasal na nangyari talaga dahil nagkasundo lang kayong fixed marriage. Halimbawa, fixed marriage sa dahilan. O halimbawa naman, abduction lang o forced marriage na tinatawag. Wala pong ano yun. Wala pong kasalanan. Kaya nga sabi sa Biblia rin, ano mang paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. So mga bishop pa magsasabi, kapag napatunayang, hindi naman talaga nag-ibigan eh. Ito pala underage pala, pinwersa lang. O kaya ito pala fixed marriage lang. Hindi naman talaga nagsasama to. So, yung mga ganong sitwasyon po, under investigation, if napatunayan, bishop naman na magde-decide yun, hindi kayo magkakasala nun kasi bishop nag-decide eh. And then, can you marry in another Catholic church? Yes, as long as you have an annulled paper na naka-certify dun sa certification niya, marriage certificate na your marriage is null and void na talaga, of course you can remarry to the church again as long as it was approved by the bishop po. Pwede po, kapatid. Annulment yan, we're not talking about divorce. Ibang usapan pag-divorce. Okay po. Nag-gets ko na po. Salamat po, brother. Naintindihan Thank you very much. Salamat po sa Diyos. Alright. Yan, thank you so much sa ating kapatid na nagtanong sa gabing ito. At pasensya na po, no? Dahil hindi na po naabutan ng time ang dalawa nating magtatanong, brother. Bro, kanina pa si Brad Mario Granada, kahit isa lang siguro. Matagal na nating supporter viewers. Yes. Sige po. Baka mabigyan natin. Brad Mario, okay. Baka isa na lang. No? Sige po. Last question para kay Brother Mario Granada. May itatanong lang ako to sa kay Bro Tata tungkol sa bahay. Mm-hmm. Ano ba 'yon? Occultism ba 'yon na ang belief ng mga karpintero na bawal daw yung magkatapat ang magkaharap ang pintuan? Brother Tata. Wala na yata si Brother Tata. Si Bro Jando, baka alam yun. Alright. Nag-aalaga kasi si Brother Jando ngayon. Okay, sagutin na lang po natin yun, Brother Bro Angel.
That's a feng shui feng shui beliefs, no? Ang feng shui po is galing sa mga Chinese yan, no? At bawal na bawal po yan. So superstitious belief po yan, Brad Mario. Wag po kayo maniwala doon, no? So Kaya, kaya nga inaano ko yung karpintero ko eh. Sabi ko, huwag kayong maniwala ron. feng Kung shui saan yun. mo ilagay ang kanang pintuan na gusto mo at komportable, doon mo ilagay. Kaya ako pa rin ang nasunod. Oo. Tama po. Superstitious po yun kasi wala na kumbaga nakasalalay doon sa pintuan kinabukasan mo, walang ganun. Bro Mario, Oo. sabihin mo sa karpintero mo, ang bawal kung ang pintuan iharap mo sa pader. Oo. Wala Kaya- ba kalabas noon? Wala kang labasan. Hindi, ang bawal kung gusto mo na second floor, walang first floor. Nakalutang. Nakalimutan. Hindi pwede na ang mga karpintero ang masunod. Ikaw ang dapat masunod. Ayun nga yung kasi ang karpintero ko mahilig sila sa mga Superstitious. traditional pan ba? Galing rin sa ibang panyon, karpintero. Mga Kaya matatandang parang sinusunod kaugalian. lang nila. Mga matatandang yun. Kaya simula nung nakakuha ko sa punto por punto, lahat ang mga kaugalian ng matanda, inaano ko eh. Iniiba ko eh. Saka nakakabata din yun. Oo. Nakuha mo ako, tumawa ka eh. Oo, siyempre. Yun lang ang tanong ko, Lana. Alright, yan. Maraming salamat, no? Kay Brother Mario Granada. Sumasabog talaga. Grabe. Alright. Malapit na akong umuwi sa Iloilo. Pupuntahan kita kita tayo. sa Banate. Kita ita, bro. Kita ita. Oo. Okay. I hope nga ari ka sa mamaster di si Father Darwin. Alright. January 8 ata yun. January 9. 8. Saan banda yun? June 9. June 9. June 9. Nandito pa ako. Sorry, June pala, June. Nandito pa ako. Kasi November pupunta ako ng Texas eh. Okay. Ano all? Sige bro. Okay. Sige, magkita-kita tayo. Sige. Usap-usap Okay, kita bro. Thank you very much. Alright. At congratulations nga po pala ng Brother Wendell Talibong. 200,015 subscriber na po siya. Grabe. Wow. Grabe. Laki congratulations. At yan po mga kapatid, at dito na po nagtatapos ang programa natin sa gabing ito na Punto por Punto World Catholic Bible Study, at maraming salamat sa lahat po na nagbigay po ng kanila pong mga time sa pagpakikinig, at ibibigay po natin ngayon ang oras na ito sa pagpapasalamat ng ating mga kasamahan. Unahin po natin si Brother Yeshumar Junrey. Yes, Bro Romel, maraming salamat, at syempre pasalamatan natin palagi una ang Diyos, no, na siya po ang architect, no, sa lahat ng ito. Wala namang ganito kung hindi niya ipahihintulot, no. So, maraming salamat sa Panginoon. Sa kanya ang papuri at pasasalamat. At pangalawa, sa aking mga kasamahan, no, na talagang committed sa gawaing ito, no. Lalo na si Brother Jando. At maigi yan ba dyan do, ganyan, no, na dyan ka lang pero iano muna yung time mo kay Divine kasi mahirap pag ang bata nagkasakit, clingy talaga yan, naghahanap talaga ng kalinga ng magulang. Paborito ka pa naman ni Divine. Ano yan, stress, ma-release ang stress ni Divine yan pag ikaw ang umaano sa kanya. At ano pa? Ayan, sa mga kapuntos, maraming salamat din, lalong-lalo na sa mga nagtanong, ano? At doon nga pala kay Ate
kay sino ka ba yung sumagot yan? Si Ate Caroline Tumol. Carol, si Ate Carol, tama naman yun, pero hindi kasi yun ang explanation eh. Hindi po dahil may indulhensya na, hindi dahil hindi ganoon ang explanation ng simbahan. Pero okay din yun, no? Tayo, naman lang tayo, try lang naman din natin ang lahat eh. No? Yung sa magnanakaw na iniakyat, mayroon siya naakyat din dahil may reason yon. May reason din yon. Bakit siya naakyat? Mayroon siyang na-receive na something privilege doon sa pagbalik niya sa Panginoong Jesucristo. Hindi yun dahil lang sa nakatanggap siya ng plenary indulgence. Isa na yon, pero may pinaka-reason doon bakit siya na talaga na iniakyat siya ng Diyos. May libro niyan sa aklat ni Bishop Laramoro. At kahit si Dr. Ditching pala, i-recommend ko sa inyo yung explanation ni video pala ni Dr. Ditching regarding sa plenary indulgence, kung ganun ba kadali makuha. Kahit nga mga santo nahirapan eh. Yan, may si Dr. Ditching dyan, explanation niya, pakinggan nyo para mas maunawaan niyo. Malawak, mahirap po rin ang indulhensya. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ang nagbigay eh. Kasi hindi natin kaya na tayo lang. Tayo lang ang kukuha niyan. Hindi ganun kadali. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo sa conversation nila ni Saint Faustina, siya na mismo ang nagbigay niyan. Kasi hindi nga kaya ng tao. Okay, so pero yung kay Sister Caroline, kay Ate Caroline, okay naman yun. Tama naman yun na lang siguro yung akala lang natin na ganun lang kadali, pero hindi ganun kadali talaga. Lalong-lalo na ang plenarya indulhensya, hindi ganun kadali. Yan ang sabi sa aklat ni Bishop Laramoro, no? Mahirap naman salungatin natin yung obispo. At yun, sa mga kaabag, maraming salamat and God bless all. Alright. Yan, maraming salamat Brother Junray sa iyo pong closing message, no? Dito naman tayo ngayon kay Brother Ta. Are you still there? Wala. Okay. So, ano po, Ate Edna, nandito ka pa po. Baka meron ka pong closing message, te? Okay. Sige. Dito na lang tayo kay Brother Angel Santos. Yes, no? Basahin natin Santiago chapter 5 para ma-inspire sila mag-akay. Santiago 5:19 to 20. Okay, Santiago 5:19 up to 20. Marami pa tayong maakay ng kaluluwa. Okay, ito po yung ating mabasa dito mga kapatid. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakapawi ng maraming kasalanan. Nako, spiritual works of mercy po yan, no? So yung pag-share nyo nito ng punto por punto, no? Yan daw, no? Nakakapawi ng maraming kasalanan, pati ang kasalanan natin napapatawad pala. So we can also attain indulgence dito pala. So pati yung pwedeng partial, no? Hindi man nila siguro for plenary, pero at least partial indulgence. No, ayan, no? Yung spirit, yung sabi ni Sis Carol din kanina, no? Nakakapawi talaga yung kasamang corporal works of mercy, charity, at yung spiritual works of mercy. Yan po yung pag-share nyo. So, dapat ma-share nyo na ito, no? Yung mag-akay pa po tayo maraming kaluluwang pabalik sa Diyos. Napapatawad daw ang mga kasalanan ng maraming kasalanan natin. So, yun po, at pabaon po ngayong gabing ito, no? Para sa Ebanghelyo, ang sabi natin Panginoon Jesucristo, no? Mas pinili ng iba yung sanlibutan. No? So, wag natin piliin. Kahit nandito tayo sa sanlibutan, pinapaalala natin ating Panginoon Jesucristo, kahit nandito tayo sa sanlibutan,
Huwag tayong mamuhay ayon sa salimutan o kamunduhan. Pwede pa rin tayong mamuhay ayon sa pangkalangitan dahil ito ay pangwalang hanggan. No po? Amen. Yun lang po. Naway, sana marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Salamat din, Bro Romel, no, sa pag-ano mo rito. So, makakatanggap ng partial indulgence. So, maraming salamat, bro, sa paglilingkod muli at sinamahan mo kami rito. To God be the glory. Good night, everyone. Alright, yan. Maraming salamat, Brother Angel. At yun po, no? All glory, no? Honor and praise to our Lord, our God, no? Sa Diyos po ang lahat ng papuri, no? At maraming salamat po sa mga kapatid natin na sumama po sa atin from start to the end of our program. Yan kay Hilumi, kay Ramel Joseph Lastimosa, kay Pamela Ongko, kay Vivian Nino, kay Alicia Espirito, kay Ferds Pasioni, Eden Au, Melina Hernale, Armando Maliksi, kay Sita Aldave, at sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay sa Facebook at YouTube po natin, sina Loida Magno, Sister Milagros Barredo Magno, Tese Florentin, at saka kay Aragon Huban, yan. At sino pang nandito? Na lahat po, no, ng mga nagpasok po dito, no, si Bong Finlac, si Rinaldo Sumok, at saka dito po sa atin pong live, no, kahit nasaan po kayo ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay at pag-suporta po sa ating programa. At ang lahat ng ito po ay ibinabalik natin, papuri, kadakilaan sa Diyos na dakila po sa lahat. At ibibigay po natin ngayon ng ating last and pasasalamat, no, if Brother Jando is available, at saka closing prayer. Brother Jando?